Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal di Carbonell. Sa ating po ngayong mga social media gadget, halos nalulunod na rin po tayo sa mga kalaki ng iskandalo hinggil po sa nakawan sa ating pong gobyerno. Ito pong panahon natin ang pinakasukdulan na yata ng nakawan. Panahon ni Ginoong BBM Marcos. Nalalaman ko na yan pong panahon na yan ay hindi kasalanan ni BBM. Bagamat siya po ang Pangulo nung nagkaroon po ng napakalaking nakawan doon po sa DPWH. At sa ating pong pagsasaliksik, hindi pala masyadong totoo ito sapagkat ang mas malaking nakawan nag-umpisa po sa panahon ni Duterte sa pamumuno ni Secretary Mark Villar. Si Secretary Mark Villar ay anak ng bilyonaryo, super billionaire na si ex-Senator Manny Villar. Napakalaki po ng mga iskandalo ng Villar na yan. Nandyan ang double insertion sa mga kalsada patungo doon sa kanilang mga properties. Alam po, racket ng mga Villar nasa real estate. Bibili po sila ng mga malalayong sakahan at bibili po nila ng mga 50 pesos per square meter. Pagkatapos, sa pagkasay senador, mag-i-insertion siya. Ang ibig po sabihin ng insertion ay magsisingit siya sa budget na final bago po i-publish yung GAA, General Appropriation Act. Yan po yung budget ng buong Pilipinas. Abay, sinisiksikan po nila pareho ni Escudero, nagsiksik ng 142.7 billion pesos na hindi po dumaan sa Kamara, hindi dumaan sa BICAM, isiningit niya na lamang at ito ay lumabas bilang batas na yan ang budget ng Pilipinas. Noong panahon po ni Duterte, ganyan din pong ginawa ni Manny Villar. Nagpagawa siya ng mga kalsada. Abay, bilib na bilib po tayo, nagpagawa ng kalsada. Yung mga kalsada na yan, patungo sa kanya mga lupain. Yung mga lupain niya at ng asawa niya sa Las Piñas, dinaanan po ng highway, C5 extension, patungo po sa Kawit. At biglang tumaas ang presyo ng mga binili niya sa mga walang kalaban-laban ng mga may-ari ng lupa, 50 pesos per square meter, binarat-barat niya. At pinadaan doon ang kalsada, matapos na dumaan ang kalsada doon, na binulgar naman ni Senator Panfilo Lacson ng double insertion. 200 million lamang nakalagay, hindi mo mapapansin. Pero 2 beses inulit ni Manny Villar upang mabigyan ng budget ang kalsada patungo sa kanyang mga lupain, palusot dyan po sa Zapote, patungo po ng Bacoor, Cavite. At naging halaga ng kanyang mga lupa, 5,000 to 8,000 pesos per square meter. Binili niya sa mga kaawawang may-ari, 50 pesos per square meter. Ngayon, bakit po natin tinutubok ito? Sapagkat ina-underline natin, binibigyan po natin ng diin yung pong kawalan ng kabusugan nito mga magnanakaw sa gobyerno. Bakit? Sapagkat pinapalagpas natin, pinapatawad natin. Hindi natin naparusahan si Villar, manapay, ginawa pa ng Pilipino na maging senadora ni Cynthia Villar, ginawa pang senador ang kanyang anak na si Mark Villar,
yan pong malaking nakawan sa flood control ng DPWH. Abay, mismo kanina kahapon sa hearing, tinanong ni Bato de la Rosa si Diskaya. Yung pong Diskaya, yan po yung kontraktor ng flood control budget sa maraming lugar. Umaabot po sila sa bilyon-bilyon piso. Abay, tinanong siya sapagkat nabulgar sa kanyang promotional interview kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez ang sobrang yaman nila. Pinagmalaki ito, pinangalandakan, ibinulgar nila ang kanilang sarili na sobra silang mayaman. Pareho po nung kanyang Rolls Royce na kaya niya lang daw binili yun sapagkat doon sa may pinto, nilalagyan ng payong na maganda. Ay yung payong, kaya niya binili 42 million peso na kotse dahil lamang daw sa payong. Eh meron siyang 28 na mga kotse na panay mamamahalin. Ang pinakamababa rito ay 20 million. Yan po yung Maserati. At yung 25 million, yan po yung Bentley. At meron po siya mga Land Rover, Range Rover, mga mamahalin lahat na kotse. Tinanong siya ni Bato de la Rosa. Tinanong muna siya sa interview, sabi ni Julius Babaw, kailan po nag-umpisa itong inyong magandang kapalaran sa inyong construction firm? Ang sabi ng babae, yung asawa si Mrs. Diskaya, nung nag-DPWH na kami, tinanong siya ngayon ni Bato de la Rosa kahapon sa Senate hearing sapagkat ang gustong palabasin ni Bato de la Rosa na kapag nakaw ng malaki, eto si Diskaya sa panahon ni Marcos. Tinanong siya, kailan ba nag-umpisa yung yaman mo? Kailan kayo yumaman ng ganyang kayaman? Ang sabi ni Diskaya na walang kakurap-kurap, 2016 onwards. Eksaktong salita niya po yan, quotation. 2016 onwards. Si Digongong Duag Duterte, Gonggong, ay nanumpa bilang presidente ninyo ng 2016 hanggang matapos po ang kanyang termino sa constitutional mandate na dapat umalis siya itong pagpapalit nila ni Bongbong Marcos. Halatang-halata ang gusto nilang ipitin na termino si panagtutulungan ni Marcoleta, Cayetano at ni Bato de la Rosa na ipilit na sa ilalim ni BBM nangyari ang malaking nakawan. Ilalim pa na yun ni Villar at ilalim ni Rodrigo Roa Magnanakaw Maniac Duterte. Ano po nangyayari sa ating bansa ngayon? Ano po ang aking palagay dito? Ang aking pong palagay, pareho po ng mga nagdaang mga issue, papalipasin na naman to. Wala na naman mangyayari. Bakit? Sapagkat pinapayagan ng mga Pilipino. Lumalabas, sabi nga ni kasamang nasirang Percy Lapid, lumalabas sa isang pag-aaral na isa sa pinakamangmang na bansa sa buong mundo ay ang mga Pilipino. Gusto ba natin pagtanggol ang ating bansa sapagkat ito lamang ang ating bansa, ito lamang Pilipino ang ating pong mga kababayan. Wala po tayo magagawa, talagang tanga ang mga Pilipino at nakakahiya sapagkat bobo pa. Akalain ninyo, boboto lang na lamang, iboboto pa mga na-convict na magnanakaw pa rin ni Bong Revilla, yung walang ginagawa na pabigat sa bayan na Lito Lapid, at yung barumbado na anak ng barumbadong Pangulo ng pangalan ay Jingo Estrada, at iboboto yung mga bulok na magnanakaw sa Davao, mga tao pa rin ni De La Rosa at ni Bongo. Mga Pilipino po ang bumoto yan. At yung kanilang Vice President, harapan, hindi po pamumulitika yan. Siya mismo ang nagsabi na ayaw niyang magpaliwanag
tungkol po sa kanyang budget sapagkat hindi kaya ipaliwanag yung kanyang pagnanakaw o paggastos ng 125 million confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Nung kanila pong binigyan, ginawa na resibo yan, ang mga nilagay niyang resibo na inulit po ni BBM kahapon sa kanyang television report, mga chichirya, Mary Grace Piatos, Evangeline Uwisi, kung sino-sino yan. Ultimong si Dante, yung artista yun, saka si Marian Rivera, mga kaibigan, lumalabas na tumanggap ng confidential funds. Siyempre, hindi po naniwala ang taong bayan at ultimong mga investigador ng mga congressman, hindi rin naniwala. Ngayon, lumalabas na talagang nagkaroon ng napakalaking ebidensya laban kay Sara Duterte na humantong sa kanyang impeachment. Impeachment, pinagtatanggol naman ng mga alagad ni Cristo, Kingdom of Jesus Christ. Mabuti lang nahuli ni General Torre yung kanilang Apollo Kibuloy, yung Jesus is Lord, at tatlong mga Cristo group yan na nagbaback up sa kasakiman ng mga Duterte, nagrarally pa hanggang ngayon. Pag may rally supporting Sara Duterte, pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Ang pangalawa, yung dinadakila nilang kabarkada na si Kibuloy. At ang pangatlo, yung pong Jesus is Lord, Joel is lying, JIL. Mga tagapagtanggol ni Cristo, na si Cristo ay tinampalasan ni Rodrigo Roa Duterte, okay lang. Bakit? Pilipino eh. Pilipino mapagbigay, Pilipino magaling makisama, Pilipino ay nakikiisa. Ayoko pong makiisa. Totoo, mahirap pagkaisahin ang mga Pilipino at ayoko pong makiisa. Ayoko makiisa sa kasamaan, ayoko makiisa sa kabuktutan, kahit na sila ay napakayaman, kahit na sila ay makapangyarihan, sila ay matatapang, ayaw ko pa rin makiisa sa kanila. Pinapag-aralan ko po yan bilang isang profesor. Abay, nakikita ko na yung mga nagkamali at kumampi kay Duterte dahil po sa takot. Sapagkat ang tunay na termino ni Duterte ay ito ay ang pinamamayanihan ng reign of terror o terorismo, pananakot sa buong bansa. At sapagkat ng Pilipino, hindi naman po tayo nagtatapang-tapangan, ay likas na duwag. Ayaw lalaban sa NC, hindi lumaban sa Kastila, hindi lumaban sa mga Amerikano, at naging makapili pa sa Hapon, at kumampi pa sa diktadura ng martial law, at kumampi pa kay Duterte sa panahon ng pang-aaboso ni Duterte. Ang aking pong tingin dyan ay dahil sa naduduwag ang Pilipino na manindigan. Yan po ang ating pong pagkukulang. Kaya ngayon, meron pong gera si BBM laban sa graft and corruption. Mahati na naman Pilipino dyan at pagkatapos po ng ilang buwan, mawawala na naman yan. Para bang uso-uso lamang na uso yung impeachment, sandali, kinalimutan. Na uso yung missing sa bungero, ay kinakalimutan. Ganyan po nangyari sa mga kaso ng nakawan sa Pilipinas. Pinatagal lamang ng mga Binay yung napakalaking alingas-ngas laban sa kanilang corruption sa Makati. Napakalaki ng mga ebidensya na naglagay ay nagpanindigan diyan ay yung dating Vice Mayor Ernesto Mercado na nasa Coron na ngayon, Palawan. Abay, na-file po yung kaso at sila'y nag-appeal. Akalain po ninyo noong isang linggo, napawalan sala sa salang plunder ang mag-amang Binay. Fraternity brother ko po yan. Ano po ibig sabihin yan?
kapatid ko sa kapatiran ng Alpha Phi Omega International Fraternity. Pero kahit na yan po ay aking brother sa fraternity, ang mahalaga po sa akin ay manindigan sa katarungan, sa katotohanan at para sa bansa. At ngayon, tayo ay sinusubok na naman. Pinagbibili na po tayo sa China. And China naman, nabili na ang Supreme Court. Sinasabi ko po yan. Hindi po tayo natatakot sa contempt of court ng mga corrupt na justices ng Supreme Court of the Philippines. Yan po ay ating paglalaban. Yan po ay ating lalabanan. At dahil po dito, nakita po natin tuloy-tuloy ang pagkubkob sa atin ng bansang China sapagkat pinayagan sila, welcome sila, benindisyonan sila ni Duterte. At hanggang ngayon, habang mayroon pang nagtatanggol kay Duterte, magtatanggol din yan by duty sa China. At meron nga po tayong isamahan na narinig, kilusan kontra gyera, pro-China pa yan. Pro-China yan. Ang ibig sabihin, dapat wag umangal, dapat wag lumaban ang mga Pilipino, dapat wag kukontra sa gusto ng China na tayo ay kubkubin. Yan ay hindi pwede, hindi po natin papayagan. Kahit na 100,000 lamang ang ating subscribers, lalaban po tayo. Hindi ko hintayin na maging 1 million. Sapagkat Pilipino, hintayin mo, hindi magkakampanya yan para sa iyo. Hindi magkakampanya yan para magbigay ng suporta para labanan mo sa pangunahan mo ang laban sa China. Yung pong koalisyon kontra China na binubuo po natin at yung bubuin po natin pagdating ng araw ng debate namin September 11 sa Plaza Miranda, hindi po sisipot yan si Duterte. Bakit? Guilty at duwag. Kailangan sumipot siya para ipakita niyang hindi siya guilty at hindi siya kasinduwag ng kanyang karuwagan pinapakita, mga kaibigan. Tuloy ang debate sa September 11, Plaza Miranda, alas 5 ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi, mga kaibigan. Tuloy po yan. Ipakalat po ninyo para hindi niya sabihin, hindi ko natanggap yung imbitasyon, hindi ko natanggap yung sulat. Bakit ang daming media, social media, nakakaalam may debate. Tapos ang Senado hindi alam, Senate President, wag po natin palagpasin yan. Ipakalat po ninyo, ito pong ating pong video ng nag-aanyaya tayo na depende ng Senado ang kanilang pag-dismiss ng impeachment complaint laban sa pagdarambong ni Sara Duterte. Yan po ay ating itutuloy. Magkita-kita po tayo dyan. Salamat doon sa mga nagko-comment at nagbibigay ko ng advice sa akin na kawali, darating kami dyan, pati ang aming pamilya, mga kapitbahay, upang makita o marinig ang inyong debating dalawa. Sa akin pong tingin, mukhang hindi po sisipot yan sapagkat akala niya, pag dinibatehin namin, yung kanyang ginawang bilyong pagnanakaw at pagtanggap ng donasyon sa isang kontratista nung siya'y komandidato bilang senador at tumulong sa kanya bilang maging Senate President. Anong ibig sabihin niya? Sapagkat siya uli nanalo. Sapagkat ang lahat ng senador na kumampi kay Chis Escudero ay mga korap. Bakit? Nasa kanilang pagkatao na yan. Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Marcoleta, Amy Marcos, Cynthia Camille Villar, Mark Villar, panay mga sangkot sa mga Duterte culture of plunder and culture of kabastusan. Lahat ng kumakampi kay Sara Duterte ay kaaway dapat ng sambayanang Pilipino sapagkat kumakampi sila sa katrayduran, inaayunan nila ang katrayduran ng pamilyang Duterte. Pagkampi sa China, ang katrayduran ng pamilyang Duterte sa salang plunder, pagnanakaw at ngayon,
ultimong si Pulong Duterte, congressman na anak ni Digongyo Duterte, 51 billion, mga kaibigan, ang nawawalang budget sa flood control. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkakaroon po ng malawakang pagbaha sa Davao sa kadahilanan ng malawakang forest denudation. Kinalbo ang mga bundok diyan, tapos ninakaw naman ng mga Duterte ang pagsawata ng baha. At pag hindi po natin paninindigan ito, hindi natin tutuloy yung impeachment, hindi natin tutuloy itong ginagawa na ito ni BBM. Abay, pinapayaan po natin si BBM. Ito ang laban ng iyong presidency. Huwag ka maniwala na ikaw ay lame duck. Ang ibig po sabihin ng lame duck ay wala na pong sisip sa kanya sapagkat nabibili na ang kanyang termino. Dapat itong 3 taon na natitira, gawin mo maningning, bawiin mo ang pangalang Marcos sapagkat napagtulong-tulungan na ng kasaysayan na wasakin ang pangalan ng Marcos sa kadahilanan ng pagbaba ng martial law na sumira ng tuluyan sa ating pong kultura, lalong lumaganap ang pagnanakaw at naging malaganap ang korupsyon sa hanay ng mga military at pulis dahil po dyan sa kultura ng martial law. Ngayon ang pagkakataon ni Bongbong Marcos Jr. na bawiin, itayo muli ang pangalan ng Marcos at sa kanya ang pagkakataon habang ibinabagsak lalo ni Amy Marcos ang kanilang pangalang Marcos. Bayaan mo na yan, mag-Lacson na siya kung Lacson talaga siya. Kung anak siya ni Lacson, kapatid pa rin ni Bongbong Marcos yan, magkapatid pa rin sila sa ina. At pero tungkulin ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino na ibalik ang dangal ng mga Pilipino na namansyahan, na nakaw na agnas dahil sa martial law ng kanyang ama. Ngayon, payo po natin kay Bongbong Marcos, pangunahan niya yang tuloy-tuloy na pagsugpo, pag-prosecute ng flood control, DPWH, plunder na namamayani ngayon. At yan ay kinakailangan tuloy-tuloy, huwag dinggas tugol o pakitang gilas lamang. Yan po ang ating pong komentaryo sa araw na ito, September 2nd, Martes 2025. Pakalat po ninyo ito please para sa ating pong debate. Wala nang matatakbuhan ang Senado sa pamamagitan ng pagdalo dapat ng kanilang Senate President sa debate ng bayan, impeachment of Duterte, Sara Duterte, and its dismissal is vital to our survival as a country. Magdidebate po kami ng debating team kuno ng UP na si Sisi Escudero. Ako po ay debating team ng sambayanang Pilipino sa ilalim ng kawal ng demokrasya. At siya po ay ating paninindigan sa duelo o sa debate. Hindi po tayo atras, hindi po tayo mangiinjan. Abangan po ninyo at maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin sa kawal ng demokrasya sa kanilang pagpapalaganap ng subscription at pagpapakalat dito pong ating YouTube channel. Ito po si Kawaldi Carbonell nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!